tayong mga tao, we have the innate capacity to grow. Itanim mo sa puso't isip namin, O Diyos. Pukpukin mo, Father. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Magandang umaga, Perlas ng Silanganan. Magandang umaga mga kapukpukan. Tampupukpukin natin ngayon sa dakilang kapistahan ng Banal na Sanggol o ng Mahal na Poong Santo Niño ay ang napakagandang ebanghelyo mula kay San Marcos, Kabanata 10, talata 13 hanggang 16. Yan ay tungkol sa pagtanggap ng Panginoon sa mga maliliit na mga bata. Kinalong ni Jesus ang mga bata at pinagpala sila. Ang ganda-ganda ng banal na ebanghelyong ito. Sapagkat, mga minamahal kong mga kapatid, sinabi ng Panginoon sa banal na ebanghelyo, ang sinumang hindi tumanggap sa isang maliit na bata na tulad nito ay hindi mapapabilang sa paghahari ng Diyos. Kailangan talaga tanggapin natin ang paghahari ng Diyos ng katulad ng bata. Tumulad sa bata. Alam mo, bago ko simulan ng pagninilay na yan, gusto ko lang alalahanin ang mga magagandang panahon ng ating Santo Niño Festival. Talaga namang kapag piyesta ng Santo Niño, lalo na sa Cebu, nagpapagandahan po yan ng mga costume, pagalingan ng sayaw, may dance showdown. Kahit po dito sa parokya, napakasaya ng napakaraming mga tao. Buhat-buhat ang mahal na imahe ng Santo Niño at sumasayaw sa kalsada, nagpupuri sa Diyos ang mga tao. Bakit gano'n na lang katindi ang debosyon ng mga Pilipino sa Banal na Sanggol? Sapagkat, una't higit sa lahat, yan po ang pinakamatandang imahe ng Panginoong Hesus sa Pilipinas. Iniregalo po yan kay Reyna Juana, asawa ni Dato Humabon, nang sila po ay binyagan noong April 14, 1521. 800 humigit kumulang kasama na po ang Dato Humabon at ang kanyang may bahay na pinangalanang Juana. At ang iniregalo ng mga Espanyol na mula po sa mga paring Agustino ay ang imahen ng mahal na poong Santo Niño. At yan po ay iningatan ng mga pari, ng mga Agustino. At sinasabi po ng mga Agustino, dalawa po yung imahe na yan na magsingtanda. Yan po yung nasa Cebu at yung isa po ay nandiyan po sa Intramuros sa simbahan ng San Agustin sa hawak po ng mga paring Agustino. At alam nyo, mga minamahal kong mga kapatid, talagang malapit ang puso ng kahit na sino sa bata. Dahil ang bata ay cute, masarap kausap, madaling ayusan, lalo na yung mga nanay na ang anak ay babae, talaga namang naibibili ng mga damit. Ang mga bata ay masayahin. Yan ang mga bata. Maganda po silang panoorin sa kanilang paglalaro sapagkat makikita mo, magkasakitan man, hindi nagtatanim ng sama ng loob. Sila'y magkakalaro pa din. Kung nagkasakitan ngayon, ay bukas magkalaro pa ulit. Walang sama ng loob. Yung aking alaga rito, anak ni Makmak, si Noknok, ay talaga naman sugatan pag umuwi dito. Pero bukas, same playmates. Yan din ang kaniyang kalaro. At yung puno, aakyatin nila yan. No fear. Hindi natatakot. Yan ang napakaganda sa bata. Talagang marami kang dapat natularan sa kanya. Marami na katangian ng bata. Sabi nga po ni Fulgrom doon sa kanyang sinulat na All I Really Need to Know, I Learned from Kindergarten. Talagang marami tayong mga katangian sa ating pagtanda na dapat natutunan natin nung tayo maliliit pang mga bata. Ngayon, mga minamahal ko mga kapatid, yan ang dahilan kung bakit malapit tayo sa Santo Niño. Bakit? Kasi si Lord naging tulad ng isang bata at malapit ang loob natin sa bata. Kaya madali tayong makapag-ugnayan kay Kristo sa imahe ng mahal na poong Santo Niño. Madali siyang kausap, katulad ng bata na madaling mapalagay ang iyong loob. Ganun ang pananampalataya nating mga Pilipino.
madaling napalagay ang kalooban natin sa mahal na poong Santo Niño. Sapagkat naniniwala tayo na itong mahal na poong Santo Niño ito na dinala sa atin ng mga Espanyol, yung mga simbolo na nakalagay sa kanya ay sumasagisag sa kanyang hindi lamang pagiging tao, kundi pagka-Diyos. Dala niya ang mundo sa kanyang kamay. Dala niya ang sandaigdigan. Ang buhay natin ay nasa kamay ng Panginoon. Kaya talagang dapat tayong lumapit sa Kanya. Siya ang nakababatid ng ating buhay. At mga minamahal ko mga kapatid, yung kanyang kasuutang maganda, maharlika, ay sumasagisag. Ang batang ito ay marangal. Ang batang ito ay hindi lamang basta isang ordinaryong tao. Ang batang ito ay hari. At alam mo, mga minamahal ko mga kapatid, yung hari ay punong-puno yan ng respeto mula sa tao. Ganon din sa mahal na poong Santo Niño. Yung respeto na ipagkakaloob natin sa maharlikang bata, kahit bata pa yan, kinakailangan talagang pagkalooban siya ng lahat ng respeto. Kahit imahin pa lang ng mahal na poon, dapat talagang igalang. Dahil imahin yan ng tunay na Diyos, hindi lamang tao. At alam niyo, mga minamahal kong mga kapatid, ang isa sa pinakamagandang mensahe ng kapistahang ito na mahal na poon, yung sanggol na isinilang sa sabsaban, lumaki, lumago. Ibig sabihin, mga minamahal kong mga kapatid, si Jesus ay lumago din, lumaki din, umunlad. Kunin natin yung magandang mensahe na yon. Lahat tayong mga tao, we have the innate capacity to grow. Nasa katangian natin yan na tayo ay lumago, katulad ng Panginoon. Pero sa banal na kasulatan, 3 bagay ang sinabi sa atin na ang Panginoon ay lumago. Lumaki siyang masunurin, kinalulugdan ng Diyos at ng mga tao, at lumaki siyang marunong. Hari nawa, yung paglago na iyon ng isang bata ay maging bahagi ng pagkatao nating naniniwala sa Kanya. Lalong-lalo na sa mga batang nanonood nito, maging masunurin tayo sa ating mga magulang. Alam mo ba na ang mga masunurin sa magulang, pinayayabong ng Diyos, pinauunlad niya, at pinahahaba ang kanyang buhay. Basahin nyo, Efeso 6:1. At ano pa ang meron, mga minamahal ko mga kapatid, sa bata? Bukod sa mga hindi nagtatanim ng sama ng loob, masayahin, yung magandang katangian ng bata, dependent siya sa kanyang magulang. Ibig sabihin, lagi niyang kailangan ang kanyang magulang. Tayo man sa harap ng Diyos ay dapat tulad ng bata. Tayo ay may pangangailangan sa Diyos. Huwag tayong ma-pride. Maraming mga taong sabihin mo talaga hindi na nakakasimba pag-araw ng linggo, may COVID o wala. At ang inaasahan lang niya yung kanyang sariling lakas. Huwag ganon. Huwag tayong ma-pride. Dapat kumilala tayo na may pangangailangan tayo sa Diyos. May kailangan tayo sa Kanya. At alam mo, minamahal kong mga kapukpukan, ang isa pa sa magandang katangian ng bata, yung inosente. Wala siyang muwang sa kasalanan. Kailangan maging katulad tayo ng mga bata na walang nanaisin sa buhay. Yung hindi natin nais na magkasala. Maaaring magkamali, pero hingin natin sa Panginoon tulungan tayong laging lumayo sa pagkakasala. Yan ay napaka-importante sa larangan ng kabanalan. At sa kapistahan ito, napakaganda ng sinabi ng Panginoon sa banal na Ebanghelyo. Hayaan niyong lumapit sa akin ang mga bata. Huwag niyo silang sawayin sapagkat sa mga katulad nila, nagahari ang Diyos. Yung paanyaya ng Panginoon na yan sa mga bata ay paanyaya din ng Panginoon sa ating lahat. Lumapit tayo sa Diyos. At tulad ng bata, buong kapakumbabang aminin natin sa ating puso, kailangan natin ang Panginoon. Lumago tayo sa ating buhay, hindi tumanda ng paurong. Masakit yun. Yung masabihan kang tumatanda ka ng paurong. Dapat lumalago lang. Hari nawa, sa dakilang kapistahan ito ng Santo Niño, maipagdasal natin ang inyong mga apo, mga bata, maliliit, na lumaki silang magalang, lumaking marunong, lumaking may takot sa Diyos. Tandaan mo kapatid, mahal ka ng Diyos. Pukpukin mo, Father, ibaon mo kapatid.
Inaanyayahan ka ni Jesus tulad ng bata na lumapit sa Kanya. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Whosoever therefore shall humble himself as this little child, the same is greatest in the kingdom of heaven. And whoso shall receive one such little child in my name, receiveth me. Na iyong taglay upang aming maging gabay sa aming paglalakbay sa landas na tatahaki ng aming buhay. Itanim mo sa puso't isip na